Kalokohan niya. Wala na nga traffic, wala na mga sasakyan. Imposibleng di crisis yun. Kalokohan niya, hirap na hirap na rin kami mga rider. Kumusta yung kita naman? Okay naman, kaso sa gas talaga, patay kami. Talo kami sa gas. So, ibig sabihin, crisis na. Crisis na talaga. Ay wala pa rin yung ano namin, subsidy namin. Kasi Manila pa inuuna. Hinihintay pa dito sa Cavite. Mahirap na talaga ngayon. Pero sinabi ni Claire Castro, hindi pa daw crisis. Kalokohan niya kasi mayaman siya eh. Nagkaroon na po, matagal na. Kasi unang-una po, wala na yung tao. Wala na masyadong sales. Tapos hindi naman po kami taga-gentry. So nagbabiyahe pa po kami dito. Kung makikita nyo po, wala nga po kaming ma-deliver kasi nga, yung pong truck, diesel. Yung diesel ang taas. Kung pag nagpa-deliver po kami, 1K na agad. So, matagal na may crisis. Meron na po. 2 buwan na po. Bago pa magsimula, sir, yung taas ng nung 28 ng Feb, meron na. Hindi pa nakakaranas ng krisis. Nakakaranas na, mataas na yung gasolina eh. Yung, tawag dito, yung mga deliveries ng mga Lazada, mga lahat nagtaas na eh, di ba? Ano pa? So, nag-crisis na ngayon. Tingin ko, actually, sanay na Pilipino sa krisis. Sanay na. So, ibig sabihin ito, additional pa because of the war sa Iran, di ba? Nakakaranas ng crisis yung bansa ngayon. Siya lang may sabi nun, mayaman siya eh. Pero kami, matagal na kami nakatagalan ng crisis O kasi sabi niya, hindi daw crisis ngayon. Siya lang may sabi, may pera siya eh. Baka nga kasama pa siya ng urakot eh, kaya di siya na-crisis. Hirap na nga, sumay na nga lang yung ulam namin, boss eh. Oo. Wala, mahirap na nga, crisis na talaga. Sumay na lang. Pero sinabi ni Claire Castro, hindi pa daw crisis. So, crisis na. Titis na nga tayo sa sumay, makatipid lang. Oh. Kanin, rice, may kulay pa. Wala crisis talaga ngayon. Fake news. Fake news po yan. Nakakaranas po talaga tayo ng crisis ngayon po. Lahat naman po kasi ng presyo nagtataas na talaga yun. Bihira na lang po yung bumaba talaga. Sobrang crisis na. Sobrang paghihirap na. Maski nga dito, sobrang tumal na siguro sa mahal ng bilihin na. Krisis gutom na nga eh, mahal bilihin. Anong krisis? Hindi, apple. Yung langka, mahal ang puhunan na, bigas. Ano bang gusto? Hirap na ang buhay natin dito. Gasolina. Kumusta naman yung kita, ma'am? Okay naman, minsan matumal, minsan meron. Kaso mataas ang puhunan. Anong madalas sinasabi ng mga customer ngayon na Mahal daw, sobrang mahal. Kung sabi namin, kung mahal ang bilhin, nagre-reklamo kayo sa mahal ang bilhin, mas nagre-reklamo kami kasi kami yung nabili. So, Yun. ibig sabihin, crisis ngayon. Sobra, sir. Ang grips, 2.7. 1,000 lang yan dati. Ang masasabi ko lang, kung di pa talaga ganun ka-crisis ngayon, hindi siguro naman, safe naman pa naman ngayon pa naman siguro. Yun lang naman siguro masasabi ko naman Pero siguro. ngayon, kumusta naman yung mga bilihin? May iba naman nag-increase, lalo pa naman sa mga kagulahan minsan ngayon, tsaka sa bigas. Masasabi ko medyo nagmamahal na rin, kaya pahirapan din kami habang nag-iipon rin eh. So, crisis na ngayon. Konti, kahit pa paano. Yun na lang ang pinaka-crisis siguro, yung bigas na lang. Well, kasi iba kasi ang definition niya ng siguro ng definition niya ng crisis. Kasi pag sinabing crisis, talaga nagkakawalaan ng lahat. Well, sa atin kasi, price increase ang nagkakaroon dahil sa gera, affected talaga ang buong mundo. Pero yung crisis, pero sa mga mahihirap talagang crisis na. Pero ngayon, ma'am, sa bansa? Sa bansa natin, crisis na rin kahit kasi nagkakataasan, although yung ang definition ng crisis is nagkakawalaan. Meron naman supply ng mga products, pero sobrang price, overpriced talaga. Maski sa transportation, hirap na hirap lalo ang mahirap. Kahit pa sabihin natin may libreng sakay, hindi naman lahat ng pupunta doon sa lugar na yun makaka-avail ng libreng sakay. Gagastos at gagastos pa rin kami. Katulad dito sa Cavite, wala naman libreng sakay. Natural, maraming apektado. Lalo na yung mga nasa hindi naman kayamanan. Mas marami ang
apektado. Pero nakakaranas ng krisis Opo ngayon. naman. Siyempre, sa pagtaas ng mga kagaya niyan, yung gas, lahat yan tataas. Ang mga bilihin, tataas lahat yan. Yung mga yayaman, hindi nila nararamdaman. Pero mas nararamdaman yan sa mas mahihirap na mga maliliit lang ang kinikita. Yun, mas maganda, may baba yung presyo ng gasolina para naman yung mga tao, mahirap na ang buhay, tapos tumaas pa yung presyo ng gasolina, lalong maghihirap. Sa iba na po kasi ngayon sa dati tsaka ngayon eh. Ang masasabi ko lang po dun sa mga ganun po. Hindi naman po pares nung panahon dati tsaka yung ngayon. Kaya tataas po talaga. So ngayon nakaka-experience tayo ng krisis. Yes po. Lahat naman po. Krisis na. Kasi mahal na nga ng gasolina. Sa gasolina pa lang talagang ramdam na namin mga driver yung yung hirap na ganong presyo ang gasolina eh. Talagang bawas na bawas yung kita namin eh. Saka pati mga bilihin ngayon mahal na. Ano masasabi mo dun sa sinabi ni Claire Castro na hindi pa daw krisis ngayon? Hindi totoo yun. Ewan ko dun. Ay, hindi po totoo yun. Sa ngayon naman, nagmamahalan na yung mga bilihin tulad ng bigas, tas yung kamasahe dito, sobrang taas na rin. Medyo medyo mahina na rin kasi yung mga tao ngayon nagtitipid na eh. So, comment dun sa sinabi ni Claire Castro na wala pang crisis. Siguro, masasabi ko lang na hindi kulang pa yung kailangan pa nilang mag-research at saka mas pakinggan pa yung hinaing ng mga tao.